Chapter 4. Halos buong gabing tanging selos lang ang pin-Ariel ni Timothy. Hindi niya napigil ang makipagkumpetensya kay Xander. Bakit ba? Sa inis na inis siya rito. Kumukulo ang dugo niya sa katawan sa presensya pa lang nito. Kahit saan na lang, karibal niya ito. Kinabukasan ay maagang nagising si Tinsley para kulitin ang mommy niya. Gusto kasi nito na dumalaw sila sa opisina ng tito slave daw niya na si Timothy. Gusto niya daw ulit na makipaglaro dito. Kaya heto siya ngayon, magdadamag na nagtatalon dito sa kama nila ng mommy niya at pilit ginigising si Helena na nahihimbing sa pagtulog. Mommy, wake up. You need to wake up now. Tuloy-tuloy na wika nito na para bang nagmamadali. Tanging naiusal ng mommy niya na pikit pa rin. Mommy, I said wake up. I need to play with Tito. I want to see him now. Pagpupumilit nito, napabuntong hininga na lang si Helena sa kapilit na minulat ang talagang mabibigat na talukap ng mga mata niya. Inaantok pa siya ng sobra. But honey, it's just 6 in the morning. Masyado pang maaga. Then we'll leave at 7:30 I guess. I want to surprise Tito. A surprise visit, right? That's exactly what I am thinking. Nakangiti at inosente nitong wika. Napasapok na lang si Helena sa ulo niya. May muti pa nga yata siya sa mga mata at tuyot na laway sa gilid ng labi niya pero kung makapagmadali naman itong si Baby Tinsley akala mo naman ay end of the world na. Okay, fine. Just give mommy a 5-minute nap. Okay lang ba yun? Nag-isip-isip pa si Tinsley okay. Maagap na sagot niya. I'll take a bath now. And after that and you're still sleeping mommy, I am telling you, you will be having a bath in bed. Pagwa-warning pa ng anak niya. Parang matanda talaga ito kung magsalita. Napailing-iling na lang si Helena sa anak niya. At her young age, marunong na siyang magpaligo sa sarili niya. Helena trained her when she was just 4 years old at ngayon ay kaya na niyang maligo mag-isa. Napapangiti na lang siya tuwing inaalala niya kung paano niyang pinalaki si Tinsley mag-isa. Her baby girl is getting big so fast, mabilis itong lumalaki. Isang araw magugulat na lang siya at dalaga na ito. Imbes na umidlip pa ay hindi na niya itinuloy. Ito naman kasing si Tinsley ay nambanta pa talaga sa kanya. After they got ready ay maaga nga silang nagpunta sa mall. Around 8 in the morning na nang dumating sila doon. Sinadya agad nila ang opisina ni Timothy. Excited na excited si Tinsley na makipaglaro ulit sa tito niya. Sweetie, bisita lang tayo kay tito ha. Hindi ka pwedeng makipaglaro sa kanya ngayon because he is at work. We'll ask him some other time, okay? Aniya pa. Tinsley just nodded. Okay, mommy. Nang makarating sila sa opisina ay wala pang tao sa loob pero bukas na ito. Baka nandito na si Timothy pero umalis lang saglit. Iyon ang iniisip ni Helena. I guess, may pinuntahan pa ang tito mo. Wait, dito ka lang muna anak ha. Hanapin ko lang siya. He could just be around. Bilin niya kay Tinsley. Okay mommy. I will behave. Just take care when you leave. Masigla nitong sagot habang mapalad na nakangiti. Nang makaalis ang mommy niya ay nagtago siya sa ilalim ng table ni Timothy. Iniisip kasi niya na i-surprise ang tito niya kapag pumasok na ito sa opisina ay doon siya lalabas. Ang likot talaga ng isip niya. Pilya rin talagang bata si Tinsley. Pagkalipas ng lampas 5 minuto ay narinig na niya ang pagbukas ng pintuan. She excitedly got out from hiding under the table saka lumabas. Surprise na putol at hindi na naituloy ni Tinsley ang sasabihin niya nang makita ng dalawang mga mata niya na naghahalikan sina Timothy at Elaine. Napasinghap ito at napatikip sa kanyang mga mata. Laking gulat ni Timothy sa nakita niya. Naibulalas niya. Tinsley, why are you here? Natataranta nitong sagot. Damn! Kasalanan talaga to ni Elaine. She dragged and pinned me on the wall to kiss me. This really, I didn't see anything. Iling-iling na sagot ni Baby Tinsley habang takip pa rin ng dalawang kamay niya ang kanyang mga mata. Nagmamadaling pinaalis ni Timothy si Elaine na noon ay inis na inis sa nangyari. Ang akala ni Tinsley ay masusurpresa niya ang tito niya pero siya pa pala itong masusurpresa. I'm sorry if we barge in, nandito ka na pala, ani Helena na nakababalik lang ulit sa loob ng opisina. Pinagpapawisan ng malagkit si Timothy.
Ano nang gagawin niya ngayon? Hindi niya alam ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag sa anak niya ang mga nakita nito. Mas lalo lang yata niyang pinatunayan kay Helena na hindi talaga siya magandang impluwensya sa anak nila. Eternally, why are you covering your eyes? Nag-aalalang tanong ni Helena. Ano kasi napuwing lang siya. Hindi ba, Tinsley? Pagsisinungaling ni Tim. Mom, I don't want to see something that's not meant for my eyes. What do you mean? Naalarma na si Helena. Kahit nga sa mga movies na pinanood niya ay hindi niya pinatitingin si Tinsley kapag may something na rated SPG. Hindi pwede. Hindi yun maganda para sa mga bata. Isa pa, Tinsley is just a 5-year-old kid. Alanganin na napatingin si Tinsley sa daddy niya na para bang humihingi ng consent kung pwede nitong sabihin ang nakita niya. Pero kagat labing umiling-iling si Tim. Mag-usap nga tayo, Tim, malamig na wika ni Helena. Sa labas, dugtong pa nito. Naiwan si Baby Tinsley sa loob habang nasa labas silang dalawa ni Timothy. Anong nangyari, ha? Don't tell me tama ang kutob ko. Nakasalubong ko si Elaine na kalalabas lang dito. Ano ba, Tim? Nag-iisip ka ba? Helena, I am sorry, okay. Bigla lang akong hinalika ni Elaine. I already cut my ties with her. I swear, nagulat lang din ako nang biglang lumabas si Tinsley sa ilalim ng lamesa. She planned to surprise me. Nasapok na lang ni Helena ang noo niya. Oh, my gosh, Tim. Ito na nga ba ang sinasabi ko, I am sorry. Lagi na lang sorry, Tim. Lagi na lang. If you can't be a role model to your child, then, hindi ko na siya kayang ipagkatiwala pa sa'yo, Tim. Anong ibig mong sabihin? Helena, look, hindi yun sinasadya. Giit pa ng binata. I don't care if it wasn't intentional. What's done is done, Timothy. Tingin mo ba mababawi pa ang nakita ng anak mo? Sabihin mo na lang kasi na nagsiselos ka kay Elaine. Natahimik si Helena. She was caught there. Ano? Ako, Majay selos. I am not pathetic like her. Shut up because I'm taking my daughter home now. Nagmadali itong pumasok sa loob ng opisina para kunin si Baby Tinsley. Teka sandali naman. Hayaan mo naman akong makas-ama ko siya, Helena. Bakit ba? Dahil ba may Xander na? Siya na ba ang magiging daddy ni Tinsley? Gusto mo na ba siya? Kaya nga siguro patuloy kang umaayaw sa kin, dahil nandyan na siya. And what if he is? Ano naman yun sa'yo? Hindi mo naman ako gusto diba? Hindi mo naman ako kailanman magugustuhan dahil hindi ako si ate. Kaya ano bang pinaglalaban mo? Mabuti pa nga siguro kung si Xander na lang ang tumayong ama sa anak natin. Pakiramdam ni Timothy ay sinampal siya ng malupit na realidad. Paano kung sabihin kong gusto na kita, Helena? Paano kung sabihin kong mahal na kita? May mapapala ba ako ngayong pakiramdam ko huli na ang lahat para sa kin? Tuluyan nang naestatwa si Helena sa mga sinabi ni Timothy. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakaimik man lang. Tama ba ang narinig niya? Gusto siya ni Timothy. Hindi siya nabibingi. Simula ng araw na yun na nagpunta si Helena at Tinsley sa opisina ni Timothy ay hanggang ngayon, hindi niya pa rin kayang paniwalaan na umamin ang binata sa kanya. May parte sa kanya na nagustuhan niya ang mga sinabing iyon ng binat dahil hindi naman siya hipokrito para i-deny iyon sa sarili niya. Pero ayaw niyang maniwala agad-agad. She needs solid evidence. She needs actions. Mas wiser na siya ngayon kumpara noon. Mommy, Tita Bea said she's coming here today to play with me. Saka lang bumalik sa huwisyo niya si Helena. Are you saying something, sweetie? Mom, I said, Tita Bea will be coming here to play with me. You know, it's the weekend and we all don't have work, natawa si Helena. Ito talagang si Tinsley, kung makapagsabi ng we all don't have work, akala mo naman ay ang dami niyang mabibigat na trabaho noong nakaraang mga linggo. Okay, let her be. Anak, is Mr. Xander coming too? Kunot noo na tanong nito. Mapag-usisa talaga kahit kailan si Tinsley. I have no idea about that, sweetie. How about Tito Slave? Anak, Tito Timothy isn't your slave, okay? But he was during our playtime. That was before. Tapos na ang laro nyo. You should address him properly by his name. Masama iyang ganyan, okay?
Ngumuso naman si Tinsley saka napatangu-tangu na lang. After all, takot na siya sa mommy niya kapag sumeryoso na ang tono ng pananalita nito. Mabuti na lang at lumaki siyang may takot sa magulang. Napagpasyahan ni Helena na mag-shower sa kanya na rin pinaliguan ang anak niya. In case na magyaya si Bea sa labas ay ready na sila at bagong ligaw na agad. Aalis na lang. At just as what they expected. Hello everyone. Masiglang bati ni Bea nang makarating siya. Napatalon agad si Tinsley sa sofa para tumakbo at yakapin ang tita Bea niya. Hello, Tita Bea. I am all done for our lakad today. Really? Ikaw naman talagang bata ka, oh. Ang talas talaga ng pandama mo. Bakit natunugan niyo agad na yayayain ko kayo sa labas, ha? Siyempre, mag-ina kami, Bea. Malamang. Saka, ikaw pa ba? Mukha kang gala, Yan lang yata ang alam mong gawin. Ay, grabe to. Ang sama mo naman sa kin, Day. Huwag kang ganyan. Nakakasakit ka na, Pagbibirong sagot naman ni Bea. Sinuri naman nito ng tingin ng suot ni Helena mula ulo hanggang paa. Wow, makapag-bash ka sa pagiging gala ko wagas. Pero ikaw nga tong ready nang gumala. Nakabuts ka pa. Of course. I need to be gorgeous always. Hey, mommy, tita, are you just going to argue here? Let's go. Let's go. Let's go. Dahil sa pangungulit ni Tinsley ay wala nang nagawa pa si Helena kundi ang umalis na agad-agad. Hindi pa nga lang niya alam kung saan sila mamamasyal ngayon but since Bea is here, mukhang wala naman silang magiging problema. Bea, saan tayo? Tanong ni Helena. Sandaling dumukot si Bea ng cellphone sa bag niya saka may ni-check doon. Wait, Xander texted me kung pupunta daw ako sa house niyo today. Is he planning to come over? May nasabi ba siya sa'yo? Wala siyang nasabi, ikaw ha. Ang bilis niyo ni Fafa Xander. Grabe, speed lang pala tong si Xander, Hoy, umayos ka nga. May kasama tayong bata. Ano ka ba? Suway ni Helena sa kasinulyapan ng tingin ang anak niyang may nakasaksak na headphones sa tenga. Naka-headphones iyang anak mo. Huwag kang overacting dyan. Sabi ko nga, bago ini-start ni Bea ang kotse ay nilingon pa nito muli si Helena sa kanya ito binigyan ng isang mapang-asar na tingin. So what really is the real score between the two of you? Napabuntong hininga si Helena. You know me, Bea. Oo nga, iyon na nga, I know you, kaya nagulat ako nang sabihin mo sa akin na nililigawan ka na ni Xander. Ilang linggo lang ngayong magkakilala The thing is alam niya ang history namin ni Tim. Napahalukip-kap si Bea. Tita Bea, Mommy, aren't we going now? I want to go. Drive now, Tita. Ay, zero nga pala. Itong si Tinsley napakaatat. Parang daddy niya. Walang ano-anong sabi ni Bea. You know my dad. Kunot noon itong tanong. Napakagatlabi si Bea saka napatingin kay Helena na pinandidilatan na siya ng mga mata ngayon na tila ba binibigyan siya ng warning na itigil na ang kadaldalan niya kung ayaw niyang makalbo ng di oras. Honey, of course she knows your dad since we're friends. Oh, okay. Sagot nito sabay balik ang headphones sa tenga niya. Nakakakaba naman itong si Tinsley biglang nagtatanong tungkol sa daddy niya, sis. Pinagpapawisang ani Bea, just go, mag-drive ka na. Message mo na lang si Xander kung saan tayo para doon na lang siya pumunta. Sayang naman ang effort niya sa pagpunta sa bahay kung wala naman siyang madarat nandun. Tinihil ni Bea ang kotse sa harap ng isang ice cream parlor chicken restaurant. Sabadista daw kasi ang may-ari ng restaurant kaya either vegetables ang siniserve nila o chicken. Anything basta may chicken. Are we going to have it here, Mommy? Kuryosong tanong ng batang si Tinsley hawak-hawak ang teddy bear na bigay ng daddy niya. Sinama niya pa talaga iyon kahit hanggang sa pag-alis nila. Pero syempre, nakabalot na iyon sa isang clear cellophane at may iwan lang din sa kotse. Hassle pa kasi kung hanggang sa loob ay bit-bit-bit-bit nila. Yes, sweetie, let's try here naman. Lagi na lang kasi lutong bahay ang kinakain natin, Let's go for something new. Pagpapaliwanag ng mommy niya. Is Tito Tim coming here too? Nagkatitigan ang dalawang magkaibigan habang kagat-kagat ang mga labi nila. I haven't told him about our plan today, anak, but why?
We are family. Andy don't usually see him. Can't I see him today? Hindi alam ni Helena kung ano ang isasagot niya. Pero kapag ganitong bagay ay hindi niya kayang hindian ang anak niya. Ganyan kasi si Tinsley kapag na-attach na siya sa tao. Lagi na niya iyong hahanapin. Paulit-ulit na nag-iitso sa tenga ni Helena ang mga salitang "We are family", gusto niyang maluha. Yes, they really are family. Sila naman talaga ang pamilya. Gusto niyang maiyak dahil hindi niya pa kayang sabihin ngayon sa anak niya. She knows, there will be the best timing for this. Hindi pa talaga ngayon. Hindi pa. Jesus, pagbigyan mo na. Sige na. Tila na estatwa na si Helena. Hindi niya pa rin kasi nakakalimutan ang biglaang confession sa kanya ng binata noong araw na yun na nagkagulo silang dalawa sa labas ng opisina. Hanggang ngayon nga ay niayaw niya pang paniwalaan iyon. Para sa kanya ay hindi iyon kapani-paniwala. But here she is now, dialing Timothy's phone number like she had no choice. Agad namang sumagot ang binata. Hello, Helena. Good morning. Are you busy today? Tanong ng dalaga over the phone. Napangisi agad si Timothy habang himas-himas ang baba niya. Why? You want us to go on a date? I can't pretend that I am busy if you want to see me. Namula si Helena. Parang bamara tuloy ang lalamunan niya. Baliw ka ba? Tinsley wants to see you. Not me. Pagkaklaro niya pero deep inside ay iba ang sinisigaw ng puso niya. Pakipot ka pa, Helena, miss na agad ako ni Tinsley. Ikaw ba? You don't. Pang-asar pa ni Tim. I don't. Padabog na sagot ni Helena sa kaagad na pinatayan ng tawag ang binata. Habol-habol niya ang hininga niya nang matapos ang tawag. Pulang-pula ang pisngi niya at nag-iinit. Anong sabi? She just rolled her eyes. Isisend ko na lang sa kanya ang address ng restaurant. Bahala na siyang magpunta dito, sagot niya sabay bulong, that as asterisk hole. Bakit gigil na gigil ka dyan? Wala, mag-order na tayo. Pag-iiba ng usapan ni Helena. Isang they just ordered buttered chicken, sweet and spicy chicken buffalo wings saka Korean spicy chicken and a vegetable salad good for 5 person dahil parating na sina Timothy at Xander. Huwag lang sanang mag-aaway ang dalawang yun dahil daig pa nila ang aso't pusa kung magbangayan. Yum yum. If only I knew that the food here tastes heaven, I should have asked you here often, Mommy. Nakangiting wika ni Baby Tinsley habang nilalantakan niya ang buttered chicken. Natutuwa naman si Helena nang makitang masaya ang anak niya. She looks happy today. Sana ganito lang palagi. Walang problema. Ilang sandali pa ay napabilang ang dalaga sa entrance ng restaurant at mistulang nag-slow motion ang paligid niya nang makita niyang iniluwa nun si Timothy. Nakasuot ito ng leather jacket, a plain v-neck shirt inside and a tattered pants. He looks like a cool teenager in his outfit. Bagay na bagay sa kanya dahil mas lalo lang siyang naging gwapo. Napailing-iling si Helena para suwayin ang isipan niya. No, hindi ka pwedeng magpadala na naman sa looks ni Tim, self. Hindi ka pwedeng magpatalo sa nararamdaman mo para sa kanya. Ngayon, ikaw naman dapat ang hahabulin niya. Ikaw naman dapat ang walang pakialam. Ikaw naman dapat. Hi, maikling bati ni Tim sa kanilang tatlo. Tito Tito Tim. Pinutol agad ni Tinsley ang salitang slave dahil nakita niya na nambabanta agad ang mommy niya sa talim ng tingin nito sa kanya. Hi, little girl. Did you miss me? Of course I do, Tito. And mommy missed you too. Napataas ng kilay si Tim habang si Helena naman ay napaawang ang mga labi. Ha? What do you mean? Mommy missed you. Really? Sagot ni Tim sa kanapangisi. No, not you but Mr. Xander at your back. Mabilis na napalingon silang lahat sa likuran ni Timothy at naroon nga si Xander. Mukhang magkasunod lang sila nang dumating. Tuloy ay naglaho agad ang mga ngiti sa labi niya. Why does he need to be always around? Hindi ba pwedeng ako lang? Xander, you're here. Ang bilis mo naman. Si Helena ang nagsalita pero nakatingin ito kay Timothy na para bang pinariringgan niya ang binata. Let's see if you really do like me aniya sa isipan. Of course. I can't make you wait for so long. Every second and hour must be cherished. Mabuti ka pa.
Hindi na naghintay ng ilang taon to prove to me that you are rightful to be my here with me. Pagpaparinig niya pa, ay, ang tamis naman. Kinabog ang sweet and spicy chicken buffalo wings. Anyway, maupo na kayo at saluhan kami nang maubos na namin tong order namin. Sabay pang naupo sina Xander at Time sa iisang upuan sa tabi ni Helena. Nagkatinginan silang dalawa ng masama. First come first serve, ani Tim. Wala tuloy nagawa si Xander kundi mapats na lang sa kalumipat ng upuan na katabi ni Bea. Si Tinsley naman ay walang kamuwang-muwang na tuloy-tuloy lang sa kinakain niya. Try this, Helena, ani Xander. Napatingin ng masama doon si Timothy. Aabutin na sana iyon ng dalaga nang bigla itong kunin ni Timothy saka siya na ang nag-abot kay Helena. Sinaman siya ng tingin ni Xander. When Tinsley, what will you do if a bad person did something to your Tito Tim? Tanong ni Timothy sa bata. Napatigil silang lahat sa pagkain. I will definitely kick that person Tinsley. That's bad. Just kidding, mommy. Napaihem si Xander. Tinsley, what will you do if you knew that someone hurt your mom 5 years ago? Natigilan si Timothy sa tanong ni Xander. How did he? Ang lakas ng loob nitong magtanong ng ganon. Pinariringgan ba niya ako? Tandang pananong. Kuyong-kuyong ni Timothy ang palad niya at pilit na kinakalma ang sarili niya. Kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa anak niya. Pero sinusumpa niya, if Tinsley isn't here, baka kanina pa niya nupakan itong si Xander. I will not forgive the person who hurt my mom. If someone really dared, I will never forgive them. Pagdidiin ni Tinsley. She sounds so serious. Nasaktan si Timothy sa sinabi ng anak niya. Sa bibig pa mismo nito nanggaling. Parang hindi niya tuloy kayang lunukan ang kinakain niya ngayon. Nagyaya pa si Tinsley sana magpunta sa fun house matapos nila noong kumain sa chicken restaurant kaya pagod na ito sa biyahe nila pauwi at nakatulog na rin sa sasakyan. Ngayon na parehas na welcome sina Timothy at Xander sa bahay ni na Helena ay parehas na hindi magkamayaw at magpaawat ang mga ito sa pagpapakitang gilas kay Helena. Sumasakit na lang ang ulo nito sa kanilang dalawa. Para kasi silang bata na nagbabangayan. Hanggang sa bahay ni na Helena ay ganun silang dalawa. Mount Tito, why do you always fight? Nagtatakang tanong ni Tinsley kay Timothy na ngayon ay nagdidiskurso na naman kay Xander. Because I feel like he is taking you away from me, Tinsley. But he likes my mom. So, I guess, he'll be my new father soon. No, that can't happen. Pagpoprotesta ni Timothy. May say daw itong nagpadala sa emosyon niya. Napakunot ng noo niya ang bata. And why so, Tito? Because I can act like your father too. I can be a father to you. Okay. And, Tim, boses ni Helena na tila nagwa-warning sa binata. Sok, tanging naiusal na lang ni Xander. Hinigit ni Helena si Timothy sa isang sulok para kausapin ito. Sinigurado niya munang walang makakarinig sa usapan nila. Napatingin muna siya sa paligid to make sure that no one is around. Bamantong hininga siya sa kahinarap ang binata. Tim, ano ba? Don't shout like that in front of Tinsley. She might adopt that and shout at other people too. Hindi ganian makipag-usap sa bata. Okay. At anong sinasabi mong you can act like a father to her? Ha? Nababaliw ka na ba? Bakit ba, Helena? I have the full rights. Ano? Hahayaan ko na lang napalitan ako ni Xander sa pagiging ama sa anak ko. No. I can't let that happen. I can't. If you really can't give me a chance after everything that I told you, at si Xander na ang pinipili mo, okay. Kahit nasasaktan ako, kahit nagsiselos ako okay lang. Kung dyan ka sasaya, okay lang, kasalanan ko naman to diba? Karma ko na to, diba? What did you just say? You're what? Napaiwas ng tingin si Timothy. I'm jealous. Okay na ba sa'yo yun? Are you now satisfied? Napalunok ng laway si Helena. Nanuyo ang lalamunan niya bigla. Napatulala na lang siya sa harapan ni Timothy. So he's been acting like a child all along dahil nagsiselos na pala siya. Really? Ganyan ka pala magselos Timothy Silvestre. Mahal mo pa ba ko, Helena? May natira pa ba dyan kahit konti?
Sabihin mo naman para may mapagkunan ako ng lakas. I'm near to giving up. Tila nawawalan ng pag-asang sagot ni Timothy. Pero imbes na sagutin siya ni Helena ay buong lakas itong napatalikod sa kanya sa kamangiyak-ngiyak na napabuntong hininga. I'm sorry, Tim. Those words were just so painful. Pakiramdam ni Timothy ay sinaksak siya sa dibdib. Hindi siya makahinga. Iniisip niya na siguro, ganitong sakit ang naramdaman ni Helena noong nasaktan niya ito. And now, it's his turn. It's killing him now. Siya naman ang nasasaktan. Siya naman ang nagdurugo. Siya naman ang unti-unting nadudurog habang pinagmamasdan si Helena na nakangiti kay Xander. Hindi na nagalam si Timothy nang umalis siya. Helena has been thinking of him all night. Wala siyang ibang inisip kundi si Tim lang. Inisip niya ang mga salitang binitawan nito sa kanya kanina. Oo, alam niya na bumabawi na nga ito. Randa niya naman iyon. Pero hindi madali na pagbukasan niya ulit ito ng pinto. Nandoon ang takot. Nandoon pa rin ang pangamba. Napakaraming what ifs. Mommy, why did Tito left so early? He hasn't even said goodbye to me. Pagrereklamo ni Tinsley. She pursed his lips. Maybe he has to do something at work, anak. Pagsisinungaling ni Helena. But it's the weekend. Simpleng nasapok ni Helena ang noo niya. 0 o nga pala. Ba't mo naman nakalimutan iyon agad, Helena? Oh, but you know, malls are still open during weekends, honey. So he probably went there. I see, sweetie. Muling tawag ni Helena sa anak niya. If mommy lied to you about something, can you still forgive mommy? Inosenteng inangat ni Tinsley ang kanyang mukha to see her mom's face clearly. Nakapout ang mommy niya sa kanya na parabang pinaaamon niya ito. Like she really did lie to her. Of course. I know, if you do something, it's always the best for me, and if ever you lied, maybe you did it for my sake. Gustong maiyak ni Helena sa sagot ng anak niya. Hindi niya alam kung anong ginawa niya sa past life niya para bigyan siya ng ganito katalinong anak. Hindi umaayon ang tadhana sa kanya noon, pero ngayon, she feels like it is on her side now. I love you, anak. I love you more, mommy. You are the best. They hug each other before they go to bed and sleep. Pinagmamasdan lang ni Helena ang mukha ng anak niya habang natutulog ito. Minsan napapaisip siya kung kailan niya kaya masasabi kay Tinsley ang lahat. Kailan kaya siya magkakalakas ng loob? Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung puso ba o utak ang paiiralan niya ngayong sinasabi na paamin na si Timothy sa kanya. Then what about Xander? Gulong-gulo na ang isip niya ngayon. Sa bigat ng loob na naramdam na ni Timothy, wala siyang ibang naisip puntahan kundi ang bar na palagi niyang dinadayo kapag ganitong may problema siya. Akala niya, si Helen na ang kaysa-isa at kahuli-huling babaeng mamahalin niya buong buhay niya pero nagkamali siya. At ngayon, hindi niya sinadyang mahulog para sa kakambal nitong si Helena. Who wouldn't? They almost share the same face. Pero bukod doon, hindi matumbok ni Timothy kung bakit. Kung bakit ganoon na lang ang excitement niya palagi na makita si Helena. Tinamaan na nga yata siya ng karma at pag-ibig na naman. Sobrang ingay ng music sa loob. Karamihan ay lasing na at halos wala na sa sarili na sumasayaw sa gitna ng dance floor. Ang daming babae kung tutuusin ay pwedeng makabingwit si Timothy ngayong gabi. But he rather drink beer habang kaharap si Carlo kaysa mag-aksaya ng oras at lakas niya para sa ibang babae who's not even worth it. Si Helena lang ang gusto niya. Mula nang dumating ito na lang lagi ang nasa isip niya. Kahit nasa trabaho siya ay mga ngiti ni Helena ang hinahanap-hanap niya. Ikaw naman kasi, pre. Bakit naman kasi ginanon-ganon mo si Helena noon? Tingnan mo ngayon. Ikaw tong nagpapakalanggo ngayon sa alak. Samantalang si Xander mahimbing ang tulog. Natatawang ani Carlo. Shut up, Carlo. Are you on my side or on Xander's? Syempre sa'yo. Alam mo yan. Ang sa akin lang naman, kung hindi ka naging masyadong harsh noon kay Helena, di sana hindi siya na-trauma ngayon. Tingnan mo tuloy, tama ang kasabihan na you reap what you sow. Diba? Inis na tinungga ni Tim ang isang baso ng alak sa kamapait na napatitig sa boteng hawak niya. He admit naging harsh talaga siya kay Helena.
But that was because he is also in pain for the loss of her girlfriend. Her twin's death caused her pain too. Hindi lang naman ikaw ang nasaktan sa pagkawala ni Helen noon, bro. You should be a little sensitive with a girl's feelings. Lalo na noon na alam mo naman pala na gusto ka ni Helena. Fine, kasalanan ko naman talaga, eh. And I am admitting that. Ang hindi ko lang maintindihan, kung bakit hindi niya ako mabigyan-bigyan ng pagkakataon. Namilog ang singkit na mga mata ni Carlo sa sagot nito. Oh, sinabi niyang wala ka ng pag-asa ganon. Hindi naman sa ganyang paraan pero nagpapaligaw na siya sa iba ngayon. Biglang napatayo si Carlo. Bingo! Iyan na ang sagot. She maybe is interested with someone else now. Sino yung bago niyang manliligaw? Napatiim ng kanyang bagang si Timothy. He doesn't want to utter his rival's name. Hoy! Si Xander. Nagpapaligaw siya kay Xander ngayon. Hindi makapaniwala si Carlo. Diretso niyang tinungga ang isang shot na punong-puno ng beer. What? Really? Mukhang hanggang sa babae, magkaribal kayo, ah? Ano? Hahayaan mo na lang na ganun-ganun lang. Hindi mo ipaglalaban si Helena. Hindi ka makikipagkumpetensya kay Xander. I ain't got any hope. Halata naman kay Helena na ayaw niya sa Kin. She is not the same as the Helena before, bro. What? Ganun na lang yun. Man up, bro. Hindi yan ang team na kilala ko. Hahayaan mo na lang ba siya na makuha ni Xander ng ganun lang? May alas ka pa. Ang anak niyo ni Helena. She could be a reason para maging buo kayo ulit bilang isang pamilya. Iyon ay kung ayaw mong si Xander na ang bumuo ng pamilya na dapat ay sayo. Natauhan dun si Timothy. Masyado pang maaga para sumuko. He can still fight. May alas pa siya. Nandyan pa si Tinsley. Biglang nabuhayan ng loob si Timothy. Napaisip siya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para nakawin ang atensyon ni Helena kay Xander. Kailangan niyang umeksena lagi, kung kailangang araw-araw ay gagawin niya nang mapansin siya ni Helena. Hindi niya ito titigilan hanggang sa mahalin siya nito ulit. Why not win her heart again, bro? Isipin mo kung paano mong napahulog ang loob ni Helena noon nang di mo namamalayan. Alam mo, tol, minsan may kwenta ka rin kausap, no? Ako pa ba? Pero pare, what about Elaine? I heard, may hindi kayo pagkakaunawaan this past few days. Napasok si Timothy. Wala talagang chismis na hindi nakakalabas sa apat na sulok ng opisina at mall nila. He knows everyone is aware that he is having an affair with Elaine. Of course, they know that all. From the management down to the staffs. And Timothy doesn't care. Wala naman akong responsibilidad sa kanya, Carlo. Malinaw ang lahat sa amin. Malinaw na sinabi ko sa kanya na wala kaming ibang ugnayan bukod sa kama. Now, that I realized what I really feel for Helena, I don't think kailangan ko pang ipagpatuloy ang ginagawa namin ni Elaine. If I do that, mas lalo ko lang binibigyan ng dahilan ng babaeng mahal ko na mas lalong makita sa akin, na hindi ako karapat-dapat sa anak ko at sa kanya. You're right with that, bro. Kung sana naririnig lang lahat ni Helena yan. Nang makauwi si Timothy ay halos makakita siya ng multo ng madatnan niya si Elaine na nakasuot ng nighties at nakadapa sa kama niya. Lalasing-lasing lang siya pero nasa huwisyo pa rin naman siya kahit paano. But the alcohol inside his body is already making his head a bit dizzy. Elaine's body is all exposed on her see-through nighties at sana hindi na siya nag-aksaya pa ng damit kung makikitaan lang din naman siya. Open si Elaine sa kanila dahil dito sila madalas na nagsasalo ng mainit na gabi. But that's just for pleasure para kay Timothy. Nothing else more. Nagsalubong agad ang kilay ni Timothy. What are you doing here? Senggal ng binata. Oh, Timmy, don't act as if you didn't miss my body. I don't care if you want to cut your ties with me. But as for me, I would still want to offer my body to you. Nababaliw ka na ba, ha? Elaine, sinaman siya ng tingin ng dalaga saka ito dahan-daang tumayo at lumapit sa kanya. Hinimas-himas nito ang kanyang matipunong dibdib saka ginapang ang kanyang kamay sa mukha nito. I am crazy for you, Tim. Why can't you just accept my love for you? Ako ang nandito. Ako ang kasana mo ng mga panahong wala ka. I gave everything for you. What else do you want? Stop this now,
Elaine. Ayaw kong saktan ka pa ng doble. Kaya please lang, kung may natitira ka pang respeto sa sarili mo, save it and get out of my house. Get out of my room. Marin na sinabi ni Timothy. Makikita mano ang pagkaseryoso sa mga mata nito. Para siyang bubuga ng apoy sa mismong pagmumaktya ni Elaine. Pero imbes na magpatinag, ayaw paawat na naghubad ito sa kanyang harapan. Ano bang ginagawa mo? Natatarantang wika ni Timothy. Why? You used to love having with me all night. Ngayon biglang, ayaw mo na. Tim, my body is all yours. You can use me anytime you want. Before Tinyam knew it, nadala na naman siya. Nagpadala na naman siya kay Elaine. He gave in, again not knowing about the hidden camera inside na si Elaine ang naglagay. Elaine smiled like an evil witch while taking a sip on her favorite wine. Her plan worked. Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon siya ng feelings para kay Timothy. Matagal-tagal at medyo marami na rin siyang naisantabi para sa binata. Hindi niya hahayaan na mapunta lang iyon sa wala. He think he can just toss me off the trash bin. I won't let that happen. I am not a trash. Kung hindi siya madadala sa santong pakiusap, I had no other choices but to reveal the scandal even if it would mean ruining my name too. What else can I lose? Sira na naman sa akin ang lahat. Napangiwi ang kaibigan niyang kausap niya ngayon sa bar. Sige redo ka na ba dyan? Sa tingin mo ba kapag ginawa mo yan, babalikan ka niya? I don't think so, Elaine. Mas lalo mo lang siyang binibigyan ng dahilan para bitawan ka. In the first place, ni hindi ka naman kawalan sa kanya, prank ang sagot ng kaibigan niya. That hit her pero magpapadig ba siya dun? Hindi. She glared at her friend na parabang babanatan na niya ito ng buhay but she somehow managed to stay calm. Could you just shut up and listen to me? Sinabi ko bang sumagot ka? Suck. Kung hindi ako kawalan para sa kanya, then, his business will be his biggest loss. I will do everything to destroy his name, by hook or by crook. Napabuntong hininga na lang ang kaibigan nito. Hayes, don't you think it's too much? Elaine. Stop it kung ayaw mong humimas ng malalamig na rehas, ano ba? I am your friend and I am concerned about you. Stop chasing one man. Ang ganda mo. Ang sexy mo pa. Tapos hahabol ka lang sa isang lalaki. Oh my gosh. There are lots of fishes in the sea. But Tim's the only one I want. And yet you are to ruin his name. What a lame definition of love. Hindi pagsang-ayon ng kaibigan niya na pahalukip-kap si Elaine. Ano ba? Can you stop opposing with everything that I say? Are you really my friend? Tumayo ang kaibigan niya at mukhang pagod nang makinig sa ano pang mga basurang lalabas sa bibig niya. You know what? Every word that I say ay para sana sa ikabubuti mo. But now that you are refusing to hear me out, then, I invoke my right to leave. Bahala ka sa buhay mo. Mabulok ka na parang basura. Inis na inis nitong sagot sa kanagdadabog na iniwan si Elaine doon sa table ng nag-isa. She is all pissed now. Pati ba naman siya, itatapon ako na parang basura. As if naman may babalikan pa siyang kaibigan. Aniya sa isipan sa kanya dirdiretsong tinungga ang isang baso ng wine. Kinabukasan, nagising na lang si Helena na may bouquet ng favorite niyang flower sa bedside table niya. Agad siyang napakunot ng noo. Si Xander agad ang una niyang naisip. Ito lang naman ang nanliligaw sa kanya ngayon. Si Xander talaga, aniya habang nakangiti, nag-abala pa talaga. Bumangon siya sa kainamoy-amoy iyon nang mapansin niya ang note na nakakabit dito. Agad na napakunot siya ng noo nang makita niya kung nakasulat diun sa isang maliit na note. Binasa niya ito at ang nakasulat. Kailangan ko ng additional supplies mo ngayon. Pero mas kailangan kita Tim. Ito ang nakasula na paawang ng tuluyan ang labi niya. Teka, kailan pa siya natutong bamanat? Si Timothy, what the hindi siya makapaniwala. Mommy, close your mouth. A mosquito may get in. Puna ng anak niya kaya agad niyang sinara ang bibig niya. Panira ka naman ng moment Tinsley, But where did those flowers came from, Mom? She asked. Sa mga tanong ng anak niya ay hindi niya alam ang isasagot. Paano niya sasabihin na kay Tim yun galing, ilam naman ng bata na tito niya lang ito. Kay Tito Tim mo,
Does Tito likes you, Mom? Tila bamara ang laway sa lalamunan ni Helena. Kahit kailan talaga itong si Tinsley, laging pinahihinto ang mundo niya. Sweetie, saan mo ba natutunan ang mga yan? I didn't teach you that. Mom, I want to have a boyfriend like Tito Tim. Napanganga si Helena habang nanlalaki ang mga mata niya. You want what? A boyfriend. You want a boyfriend, but you're just 5 years old. What were you thinking? You can just get a boyfriend like that. Oh, sorry, I mean a boyfriend. Not a lover. Nakahinga naman ng maluwag ang mommy niya. Minsan kinakabahan na lang tong si Helena kay Tinsley Kung ano-ano lumalabas sa bibig niya na maisip niya. Maligo ka na dun sa bathroom, okay? So that we can go to my office, I still need to send some supplies to your tito. Tumanggaw-tangulang si Tinsley saka dumiretso na sa bathroom. Naiwan si Helena sa kwarto mag-isa. Hindi niya napigilan ang sarili niya amoy-amuyin muli ang bulaklak saka siya mapapangiti na parang baliw. Nang mapansing tila kinikilig na siya ay mabilis siyang napabalik sa katinuan niya saka inayos ang kanyang buhok. Hindi ka magpapadala, Lena. Bulaklak lang yan, okay. Huwag kang marupok. He can send flowers to any girls anytime he wants kaya don't think as if you're special. Suwi niya sa kanyang sarili. Kung may nakakarinig lang sa kanya ngayon ay baka napagkamalan na siyang baliw dahil sa kanina niya pa kausap ang sarili niya. How can she stop? Pilit na kumikawala ang ngiti sa mga labi niya. Paulit-ulit na nag-iitso sa isipan niya ang nakasulat sa note na binasa niya. He needs me. Really? Gusto niyang maniwala pero mas nangingibabaw ang takot Dala niya si Tinsley sa opisina niya. Agad na nagpasabi siya sa mga employees niya na sila na ang mag-send ng mga supplies doon sa mall ni na Timothy. Siyempre, kailangang magpakipot ng lola nyo. Kunwari, hindi siya nadala sa bulaklak. Pero deep inside, natutuwa siya because she actually loved the flowers. Alam na alam ni Tim yun. At mukhang ang mga weakness nga nito ang pinupuntirya ng binata makuha niya lang ulit si Helena. Salubong ang kilay ni Timothy nang makarating ang supplies sa kanya pero hindi niya naaninag si Helena. Where is she? I am expecting her to come. Aniya sa isipan kaya hindi niya napigil ang mapatanong sa staff ni Helena. Excuse me, where's Ms. De Guzman? Tanong niya sa isang staff. Napatigil ito sa pagdi-discharge ng supplies saka nagsalita. Mukhang busy yun sir, Nakaharap sa computer niya maaga pa lang kaya hindi na siya sumama, sagot nito. Ganun ba? Dismayado niyang sagot. Ayan kasi, Tim. Masyado ka kasing na-excited sa reaksyon niya. Masyado ka kasing na-excite na makita siya. Ayan tuloy. Pero titigil ba siya? Syempre hindi. He dialed Helena's number. Makailang beses niya itong tinawagan hanggang sa sinagot iyon ni Helena. Napangisi agad si Timothy. Nakaisip siya ng magandang ideya. Helena, I need you here now. May defects ang ibang products na pinadala mo. Please, settle this issue with me now. Ayaw kong ibenta to. Malulugi ako dito sa ginagawa mo. Kung may galit ka sa akin, kausapin mo ako ng maayos. Hindi yun ay dadaan mo sa defected mong supplies. Pagkukunwari niya pa, tunog high blood at beast mode ang drama niya but it was all lies. Gusto niya lang talaga na sadyain siya mismo ni Helena sa opisina niya.